Zealand. Kaibigan ko, tiga New Zealand na talaga eh. At syempre, kamusta rin yung mga kapatid natin? Gusto rin namin malaman kung kamusta yung mga kapatid natin dyan sa nangyayaring crisis ngayon. Actually, yung oras ko dito ngayon is 12:36 ng madaling araw. Oh, Katatapos lang yung aming Filipino fellowship. Kasi merong every week na Friday fellowship yung mga Filipinos. At kakagaling ko lang doon. Pinag-usapan din namin yung impact nung kung ano yung nangyayari sa Middle East dito. Lalong-lalo na dun sa supply ng langis na in crisis ngayon. mhm. So, dito sa New Zealand ay magkakaroon sila ng rationing. Kasi dahil yung supply nila dito ay katulad sa Pilipinas, very limited yung stock na meron sila. I think parang kapareho lang ng New Zealand yung Pilipinas sa stock. Mhm. At yun yung pinipilit na i-budget ng government. So meron silang tinatawag na 4 levels of responses. Okay. At yun yung pinalabas nila ngayong araw na to. So nasa unang level na kami. Okay, nasa unang level na yung New Zealand sa kanyang response. Tapos ang pinakamatindi yung pinakaapang-apat, kukunin lahat ng gobyerno lahat ng mga resources. Kukunin niya lahat ng ng pagmamanage ng lahat ng mga establishmento ng mga ng mga businesses, etc., etc. So, meron silang ganito na paghahanda. So far, ngayon, ubos na yung mga galon, mga container, di ba, para paglagyan ng mga gasolina. Kasi yung mga tao, ganun din yung ginagawa nila. Siyempre, mga preppers din yan eh. Naghahanda sila in advance. Di ba? Tapos, ang dami ding mga nagpapalabas ng kung ano-ano, di ba, sa social media. Pero, karamihan ang sinasabi nila is wise talaga na napaghandaan ito, 'di ba? Sa kung ano yung dadalhin niya sa ekonomiya ng New Zealand. Kasi obviously, ang sinasabi nila kahit na matapos na ngayon ito ay yung impact nung kawalan ng supply nung nakaraan at pagtaas siyempre ng presyo ng Chicken. langis dahil kulang na yung supply, maapektuhan pa rin yung ekonomiya ng New Zealand. So kanilang ah, unti unti lang yung impact nito sa ngayon. So kapag nagpatuloy naman siya at mas tumagal, yun yung mayroon silang plan B at mahirap yun kung sakali. So wala naman cause ng panic sa mga tao diyan o panic buying o something. Hindi, Ah, hindi, hindi pa naman sila ganon. Kasi parang ang sinabi ng government is maghintay daw na sasabihin din nila yun eh. Pero siyempre may mga iba na nag-ano nauna na. Kaya nga sabi ko okay. kanina, wala na sa mga stores yung mga intake containers na pwede mong paglagyan, mga galon na pwede mong paglagyan ng mga gasolina, wala na, ubos na. Okay, so hindi natin alam, Pastor Eugene, kung ano pa ang idudulot nitong kaguluhan na ito na nangyayari between US, Israel, at saka Iran. Ano ang epekto nito sa ekonomiya ng mga bansa o ng mundo. Pero we pray na yung church natin ay sa gitna ng crisis na ito ay marami sa ating mga kapatid ang at peace sa faith nila sa kay Lord. Yung faith nila ay sinisikap nilang ma-strengthen at siguraduhin nila na yung hope nila sa coming ni Lord ay panatiliin buhay. Dahil yun yung nagmamatter. So yung mga kapatid natin, how about yung mga kapatid natin dyan, Pastor Eugene? Okay naman sila? Bukod sa Pilipino, how about yung mga Kiwis natin? Sila Pastor Fred. O Ano pinag-uusapan namin every time na mayroong mga meetings na nababanggit yung mga news kasi dito ang mga news lahat. Ewan ko sa atin kasi minsan walang international news na dinidiscuss. Pero dito kasi madami. So nakikita yon, ikinikwento nila. Like, for example, yung impact ng crisis ng langis, halimbawa sa ibang mga bansa na nagkakaroon na ng pila-pila, di ba? Halimbawa, at nagkakaroon na ng chaos, di ba? Sa Thailand, sa Bangladesh, sa Sri Lanka,
sa iba pang mga lugar na Vietnam nung nakaraan, mga haba ng mga pila nila, di ba? Tama. Pero kahit sa atin nakita rin nila na kasi na-picture yung yung highway namin malapit sa amin doon sa Quezon City, yung Commonwealth. Naglalakad na yung Oo, mga tao, lalakad yung mga tao. parang nasa Divisoria ka ng December. Oo nga. Ganun na karami, Yun, naglalakad yung oo. mga tao kasi wala ng bus eh. Tapos, ayun, ikinikwento ko din yesterday, 400 plus ng mga gasoline station ng Pilipinas nagsara. Kasi Oo, wala na silang makuhanan eh. So, alam yun ah. uh, Pero ang, meron ang, naman meron nang dumating na na rasyon from Russia at saka Singapore yata. Pero di ko oh, alam kung sa ngayon ay kakasya yon o hindi. Hindi natin alam. mm, Baka mahal pa, kaya hindi bababa kaagad basta-basta yung presyo hindi. ng gasolina o oil, di ba? Yung impact niya, halimbawa sa aviation, di ba, yung Yeah, mga flights, nagkaroon na ng libu-libong mga cancellation sa iba't yeah, ibang totoo. bansa. Okay, so sa Europe, kung titingnan mo yung news doon, sinasabihan ng mga European governments, yung mga countries ng Europe, na maghanda yung kanilang mga citizens ng worst case scenario. So magkaroon sila ng parang go bag, sa atin go bag yun, di ba? Na Mhm. pwede silang tustusan ng mga at least three days daw na pagkain, tubig at iba pa. So pero at least yun. So yung paghahanda ay siniseryoso ng ibang mga bansa. At sinasabi na talaga nila, hindi sila mga religious, 'di ba? Hindi sila Yeah. naniniwala sa mga pinaniniwalaan natin, faith natin magkaiba, pero nakikita nila yung possibility, 'di ba? Kasi ito ay reality. Aha. Pwede siyang napakabilis, 'di ba, yung pagbagsak ng lahat o kaya naman baka maayos na kaagad next week. Hindi natin Yeah. alam. Hindi natin alam. Pero you Mm. know what? Isa lang ang alam ko, kung ano man yung nangyari sa war between US, Iran at saka Israel, nadadrag na yung iba pang mga bansa ngayon sa kaguluhan na yan. Pero I'm sure na even yung mga tao, yung isipan nila ay nadadrag din sa nangyayari at maroon silang mga questions. Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Yung iba, kagaya ng sinasabi mo, nagsisimula sila mag-prepare sa mga bagay-bagay dahil nina-expect nila yung maaari meron pa mas worse na pwedeng mangyari. Yung iba naman ay sineset aside nila ito na para bang wala. Pero I'm sure na yung mundo natin ay nagtatanong, bakit merong mga kagaluhan na nagaganap sa mundo today? At especially bakit every time na may kaguluhan na nangyayari sa Middle East, lalo na sa bansa ng Israel, ay nadadamay lahat ng mga bansa sa mundo. At tayo, yung mga tao kahit malayo ay yung isipan nila bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Kanina gulat ako kasi nung nagpunta ako sa Pastor Eugene sa hospital kanina para magpa-lab test ay nawalan kami ng ilaw that time. Nung nawala yung ilaw, kasabay nun nawala rin yung signal ng mga cellphones. Kaya meron yung head nagulat ako yung head nung hospital na yon. Nandun siya nakita ko nakikipagkwentuhan, nakikipagbiruan. Nung nawala yung ilaw, nung nawala yung signal ng cellphone, sabi niya, naku, baka ito na yung end of the world na sinasabi. Ah, Tapos nung ako ay nakasalang, nakalimutan ko ano tawag dun sa tinignan ko ano yung ginawa sa tiyan ko, ay yung doktora na tumitingin doon, nai-stress siya. Nagagalit siya kay President Trump kasi dahil sa gera na ito. So sabi niya, nako, na-stress ako na wala ng wifi ngayon dahil baka may nagkakagera na kaya nawala yung wifi. So ibig sabihin ito na yung mga thinking ng mga tao. Hindi mo maaalis dahil sa present na crisis na nagyayari. At I'm sure even the church, sa tingin ko, may ganito din pag-iisip, di ba? Ano sa tingin mo, Eugene? masyado tayong mag-react na parang tao. So Yes. dahil tao tayo, meron talagang Normal. ganito I eh. think normal yun siguro, no? Normal, oo. Kasi ah, hindi natin alam kasi yung mangyayari eh. Madalas yun yung basis ng fear eh.
hindi mo alam what's next, 'di ba? So Oo. kaya dahil hindi mo alam, so merong ganun na reaksyon. Kaya lang ang kaibahan natin, pwede nating balikan yung ating pundasyon. 'Di ba? Siyempre kapag shaky yung foundation mo, maapektuhan ka ng mas matindi. Pero Mhm. dahil alam natin na ang Panginoon ay hindi lamang may-ari ng sanglibutan, kundi siya ay may soberanya. Meron siyang sovereignty, in control siya Yes. sa sanglibutan at sa mga nangyayari dito, past, present, future. So, yun yung ating pwedeng sampalatayanan at tried and tested na natin. Proven na natin yung Panginoon tungkol sa mga ganitong kalagayan. Tama, tama. So ngayon siguro dahil napaka-importante ng ating discussion, Pastor Eugene. So far meron na tayong 335 viewers at siguro yung iba ay papasok pa lang. So ini-encourage ko yung mga pastors, yung mga leaders, mga team leaders, mga house leaders ng iba't ibang simbahan ay please encourage your group, yung members nyo na pumasok na dahil napaka-importante ng discussion natin. So napakahalaga nawa ay makatulong ito sa ating pananampalataya. At the same time din, ini-encourage ko po lahat ng mga kapatid na nasa live stream ngayon na kung po pwede ay mag-jot down notes po tayo. Okay, so isulat po natin yung mga scriptures na mababanggit kasi mabilisan lang po ito. Maganda na meron tayong scripture at kung ano yung mga takeaways nyo doon sa mga bagay-bagay na maririnig nyo, ay maganda po na isulat nyo ito kasi ngayong gabi po ay mag-aaral tayo lahat. At isa sa nakikita ko, napapanahon itong topic na ito kasi ito yung bagay na dapat marinig ng mundo today kasi we are living in a very dangerous na mundo. At nagkukos ito ng fear sa maraming mga tao at question, bakit nangyayari itong mga bagay na ito, na mga krisis na mga bagay na ito sa mundo natin today. So dapat may sagot yung church, 'di ba? Dapat meron matalino at mula sa salita ng Panginoon, of course, na sagot sa question ng maraming tao dahil yung word of God, si Lord parati may question siya, may sagot siya sa mga katanungan ng tao, lalong-lalo na sa bagay na ito. So ini-encourage ko yung mga kapatid na kung magagawa natin which baka mamaya hindi na tayo sanay Pastor Eugene buklatin natin yung ating mga Biblia. Iharap natin sa ating mga harapan habang nagdi-discuss tayo dito at magsulat tayo, mag-take notes tayo sa mga bagay na pag-uusapan. I hope gagawin po ito ng lahat. Alright? So simulan na natin, friend. Ready ka na ba? Sige, friend. Okay, so ang unang-unang katanungan ko, bago tayo pumunta dun sa topic ng Great Tribulation, ay ano ba ang ibig sabihin ng Bible prophecy? Bakit ito mahalaga, lalong-lalo na sa last days? At syempre, daduktungan ko na rin para at least mapahaba yung sagot mo, Pastor Eugene, ay reliable ba o trustworthy ba yung Bible prophecy? Yan. So ito yung unang katanungan ko. Okay. So, magandang magandang tanong lalo na kapag konektado dun sa pag-uusapan natin. Yung Bible prophecy ay mga prophecies sa Bible, mga nakasulat sa Bible na mangyayari pa lang, na nakasulat na, mangyayari pa lang nasabi na. So, merong libong mga prophecies sa scriptures. Sabi na 2,000 plus, mahigit. Yung iba naman sinasabi na 3,000. Mhm. So, karamihan doon ay fulfilled. May konting porsyento ang sinasabi nila muli, hindi rin magkakapareho yung sinasabi doon sa percentage ng kung ano yung hindi pa nangyayari. At karamihan doon ay related sa second coming ni Jesus, Correct. related doon sa end of days na tinatawag or last days na tinatawag. So, ang Bible prophecies ay ito yung mga kaganapan na sinasabi ng Bible na mangyayari sa history bago siya mangyari. Kasi ba Okay. katulad ng alam natin, si God ay sa Isaiah 46 verses 9 to 10, sinasabi doon na si God ay nakakaalam ng mga bagay-bagay from the beginning hanggang sa
hangga't sa katapusan. So kasi siya yung ano yung beginning and the end, siya yung alpha, siya yung omega. So alam niya yung ano yung lahat ng mga bagay na mangyayari within history ng sanglibutan at ng Mhm. sangkatauhan. At ang Bible prophecy ay predicted history. Hindi si Lord yung nagtalaga niyan, pero kanyang sinasabi na yung mangyayari pa lang na nakita niya na nangyari sa history ng tao. 'Di ba? Yeah. Ganun din, ito ay revealed theology kasi ito din ay nagtuturo sa atin hindi lamang na kung ano yung mangyayari, kundi yung mga personalidad na dadating na napakahalaga. Okay, Especially sa last sa days, no? last days o kaya naman bago dumating yung Panginoon. So, nagtuturo siya ng theology ng Mhm. ano ng future. Lalong-lalo na kung ito ay pertaining to the last days. So, ano yung katuruan sa last days ayon sa scriptures? Makikita mo siya sa Bible prophecy. So, testimony ito ng Panginoon na kung ano yung nakita niya na ginawa ng tao ah, sa mga huling araw o kaya naman bago sila mangyari. Ngayon, yung question na reliable ba, Yeah. trustworthy ba ang prophecies ng scriptures? Well, ititake lang natin na example yung prophecies tungkol kay Jesus Christ. Sa kanyang first coming, sabi nila mayroong mahigit 300 na mga prophecies Oh. tungkol sa buhay ni Jesus. 'Di ba? Sa maikling buhay niya, 33 years na nabuhay siya, ay ano siya, nasa scripture siya lahat Sa from Old the Testament. Old Testament to the New Testament. So, reliable siya, 100% na accurate. Saan siya pinanganak? Sabi sa Micah 5 verse 2, papanganak siya sa Bethlehem, 'di ba? Mamamatay siya sa krus, nadadali niya yung kasalanan natin doon sa Isaiah 53 at iba pa. 'Di ba? So, Yeah. napakaraming mga na-fulfill na prophecies bago siya mangyari, bago mangyari sa buhay ni Jesus Christ. Uh, at ito ay reliable dahil doon. Merong mga prophecies din na, na nangyari tungkol sa mga kingdoms. Actually, maraming sinabi yan yung Daniel. Di ba kaya ang mahalaga sa pag-aaral ng prophecy yung Book of Daniel. So, na-prophesy doon yung kingdoms ng Babylonia or after ng Babylonia, Medo-Persia, di ba? Mga Yeah. ng Greece, ng Rome at iba pa. At even sa maraming mga kaganapan na nangyari sa Europe, nangyari sa Middle Ages o kaya naman nung Dark Ages, makikita natin na mukhang nakasulat din sa Revelation nito. So, at yung iba pa ay forthcoming pa rin, 'di ba? Katulad ng pag-uusapan natin mamaya na Great Tribulation. At revealed siya sa Bible prophecy or prophecy na nakasulat sa Bible. So, dinideclare niya na yung end from the beginning. Yes. At ito ay message mula sa ating Panginoon. So ibig sabihin kung gusto natin malaman kung ano yung ending ng mundo natin, ay binibigyan tayo ng picture ni Lord through Bible prophecy. Now, ang susunod kong katanungan regarding pa rin sa Bible prophecy, Pastor Eugene, bakit napaka-importante sa isang leader o pastor ng isang simbahan na pag-aralan ito at the same time ay ituro sa loob ng simbahan? So ano ba ang pwedeng matanggap na benepisyo ng simbahan kapag ang isang leader ay into Bible prophecy at andun yung kasayahan niya, andun yung desire niya na ipangaral yung Bible prophecy, lalo-lalo na sa panahon na meron tayo ngayon. Anong masasabi mo rito, Pastor Eugene? Yung mga pinuno ng simbahan, pastors, 'di ba, the elders, uh, ay inatasan ng Panginoon na pakainin yung mga tupa. Oo. Actually, yung pastors, 'di ba, as revealed sa Jeremiah 3 verse 15, ibinibigay ng Panginoon yung mga pastors para pakainin ng knowledge at saka understanding yung kawan. So, manggagaling yung pagpapakain sa salita ni God. At kung majority na nakalagay sa scriptures na ipapakain nila ay prophecies, so ibig sabihin hindi nila maiiwasan ito na ituro, 'di ba? At makakatulong ito kasi ang sinasabi ng Panginoon ay hindi lang tayo kakain ng tinapay kundi bawat salita na lumabas sa Mhm. bibig ng Diyos. At nagpapatungkol ito sa Bible na
ibinigay niya sa atin. So, mahalaga na merong ganong balancing pagpapakain. Kaya lang, hindi madami yung nagde-delve into prophecy ng mga pastors at leaders. Correct. Totoo Kasi yan. maingat sila eh. Kasi hindi nila alam kung fulfilled na ba to o hindi. Paano ba ito na fulfilled sa history o sa mga ganung mga katanungan. At dahil hindi sila sigurado, kaya maingat na hindi sila nagtuturo nito. At nauunawaan naman natin yon. Yeah. Mas maganda na ituro mo yung alam mo para at least sigurado ka na yung sinasabi mo ay based sa katotohanan at hindi ito invento lang kung sakali, 'di ba? So kasi ititake ng mga tao 'yan eh kung ituturo mo sila. So bakit kinakailangan yung mga leaders ma-involve dito? Kasi watchmen ang kalagayan din ng mga Yeah. leaders. Sila yung nag-aalaga at nag-iingat, 'di ba? Bilang mga pastol. At ano man yung paparating na panganib, ano man yung paparating na makakaapekto sa buhay, sa Ah, ministry, totoo 'di yun. ba ng mga tupa ay kinakailangan alam 'yun ng mga pastors o kaya mga leaders. So otherwise maraming mga lalabas na kung ano-anong mga information mula sa kung sino-sinong mga false prophets katulad sa last days. 'Di ba alam natin 'yon na Yeah. ang last problem na kakaharapin ng mga Christian sa last days ay false doctrines from false prophets. So kapag hindi alam ng pastors or leaders yung prophecy, pwede silang ma-deceive yung Yeah. Totoo yun. Christian. Lalo na sa pastor, 'di ba? Sa social media nagkalat yung mga nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa prophecies. At Bakat lang kita, Eugene, So ibig mm, sabihin, napakahalaga na pinag-aaralan ng leaders at tinuturo ng leader yung Bible prophecy para maingatan, maprotektahan yung simbahan against false teachings and false doctrines. mm, Kasi hinula yan sa Biblia na maglalabas ang false prophets and false teachers sa last days, di ba? Tama? oo, pastor. Opo, Mm. ang problema pa nito, hindi lang naman sa doctrine sila false. Kahit sa mga prophecies, false din yung Yeah. karamihan na sinasabi Totoo. nila. Oo. Mamaya Nags- makirinig natin yan. Ako, oo. Nagsulat sila ng mga libro, gumawa sila ng mga videos at gumawa sila ng mga movies, mga short movies, yung ibang mga mahahabang mga movies tungkol sa mga idinideklara nilang fulfilled prophecies or how the Yeah. prophecies of the Bibles will be fulfilled. So, madideceive yung mga tupa, 'di ba, sa ganitong kaparaanan. Actually, yun yung dahilan kung bakit madideceive sila in the last days dahil dito sa mga false prophets at saka mga false teachers na to. Even the very elect ay madadaya. So isang malaking responsibility ito. Yeah. Naiintindihan natin na ayaw nilang ituro siya kasi baka magkamali sila, so wag na lang. Pero at the same time din para mabalanse, siguro maghanap tayo ng pwede nating maging resources, 'di ba? Mga tao man 'yan, o mga libro man 'yan, o kaya kahit sa internet na balanse yung pagtuturo. Ang maganda sa Christ Life, pinag-uusapan natin ito. Yeah. Actually, ito yung isang bagay, if not yung pinakabagay, 'di ba, na dahilan kung bakit ako nagstay sa simbahan. Not only dahil naka-receive ako ng Holy Spirit nag-speaking in tongues. 'Di ba? Kasi minsan lalo na kapag hindi ka rin naglalakad ng maayos at Mm. I've been there, 'di ba? Alam ko yung ganun. So, minsan nagiging malamya yung paglalakad at pero Mhm. palagi kong binabalik pero mayroong mangyayari dito sa mundo na to, mayroong ganito, ganyan ganyan. Mhm. Paano kapag umalis ako sa simbahan, nung mga bago ako, ganun yung pananaw ko. Pag umalis ako Oo. sa simbahan, tapos madatnan ako ng mga bagay na nasa labas, 'di ba? Wala akong protection ng Panginoon. And Yeah. it made me stick to church at magstay sa simbahan. At yung pastor natin dati si Pastor Brett, 'di ba? Palagi Oo. siyang nagtatapik ng mga ganito. 'Di Yeah. ba? So, ganun din yung sinasabi ni Apostle Paul, 'di ba? Nung itinatag niya yung Ephesian Church, sinasabi niya dun sa Acts na for years, sabi niya, day and night, 'di ba? Ito yung kanyang ginagawa para hindi sila ma-deceive. For 3 years, sabi niya, he did not cease to warn them about the things that is to come. Sabi niya, with tears pa nga. Yeah. 'Di ba? So, nagsasalita siya ng tungkol sa mga prophecies at dito uh, sinasabi sa atin na gawain ito ng mga leaders.
'di ba? Hindi Yeah, natin dapat. mamaliitin, hindi natin iko-condemn, hindi natin sinasabing hindi sila naglalakad o wala sila sa spirit kapag hindi nila ginagawa ito, 'di ba? Pero mahalagang gawain ito lalong-lalo na sa panahon natin. Kasi Oo. katulad ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon, yung iba nag-iisip sila dahil sa napapanood nila at nakakapanood din sila ng mga videos ng mga pastors at ng mga churches at ng mga teachers ng Bible. Pwede silang mag-isip na ito na ba 'yon? Paano tayo nakasiguradong Yeah. ito na 'yon, Oo, yung totoo sinasabi yan. ng scriptures, di ba? So, Tama. pangalawa, meron akong ilang nasulat dito tungkol diyan kung bakit kinakailangan involved dapat yung mga leaders sa Bible prophecy. Kasi bilang tao, pwede tayong maapektuhan kapag may mga bagay na Oo. abrupt nangyayari. Yeah. Mas maapektuhan tayo. Hindi lang May tayo, engage. pero hindi lang tayo as a leader, even yung mga kapatid natin sa church. Oh, yung mga kapatid Yeah. natin kasi Oo. magre-react tayo eh. Yeah. Either in fear or in flight. Bigla na lang, oh, wag na lang, balik na lang tayo. Kaya Oo, tumakbo na tama, lang o tama. magkaka-mental-mental pa tayo. Maapektuhan din siya. 'Di ba? Mm. Kasi makikita niya at maapektuhan ka, tataas yung bilihin. Posible namang hindi ka maapektuhan personally o lalong-lalo na spiritually kapag hindi tayo nag-iingat. So, leaders can also be affected by fear. Yeah. At Totoo yun. mga problems ng mundo at ng buhay na ito, 'di ba? Kapag hindi niya alam yung prophecy, mas higit na magiging matatakot siya. Ano na tong nangyayari? Kasi hindi siya sigurado eh. Mhm. Pangatlo, leaders can hindi siya makakagawa ng right decision at hindi siya makakapagbigay ng right direction kasi hindi Yeah. niya alam eh kung ano Tama. yung next na mangyayari. Parang yung sinasabi ni Jesus, when a blind leader leads the blind, they will Yeah. both sabi niya, fall into a ditch. Yeah. Mauulog sila sa butas, 'di ba, sa isang banda. Mm. Pang-apat, hindi niya ma-encourage yung simbahan. Kasi hindi niya alam kung ano yung nangyayari, di ba? At hindi rin niya mawawarningan yung nasa labas ng simbahan. So hindi siya makakagawa ng evangelism sa lost. Tama. So hindi niya ma-encourage yung Christian at hindi niya ma-evangelize yung lost. Panglima lang yung nilagay ko. Okay? Hindi siya makakapaghanda personally at hindi rin niya maihahanda yung simbahan Tama. personally. Hindi lamang sa paparating, kundi kay Jesus na paparating kasi yun yung mangyayari, di ba? Eventually. So, Yeah. madami pang aspeto yan, pero yun lang yung masasabi ko dyan, Pastor. Kagaya na kanina nasabi mo regarding kay Pastor Brett na naalala ko noon nung nasa Manila pa tayo noon nung nagsisimula pa tayo. Talagang into Bible prophecy siya eh. Pero Mm. alam mo nung time na patuloy natin naririnig yun kasi naririnig natin yung end of the world, yung second coming ni Jesus. Pero alam mo ba kung ano yung naitulong nito sa akin nung time na yun? Na naging totoo lalo sa akin yung sinasabi ni Lord through Bible Mm. prophecy na mag-e-end talaga yung mundo. Na nababalik din siya. Oo. So malaki talagang nagawa niya sa akin nung time na yon. Nung nakakarinig ako ng mga Bible prophecies sa pastor natin, 'di ba? Yun yung nangyari sa akin eh. Na sumobra nga ako nung time na yun eh. Kailangan, 'di ba? Nung time na yun, ayoko na nga mag-aral eh. Kasi dadating na si Lord eh. Pero naging malaking tulong siya sa akin habang parati ko naririnig ito, nababalik si Lord. Yung hope na yun, nagagawa niya maging buhay sa akin. At Mm. syempre, kung ikaw leader at buhay sa iyo yung coming ni Lord, magagawa mo rin matulungan yung mga kapatid sa loob ng simbahan na maging buhay din kanila, yung coming ni Lord sa gitna ng crisis na meron tayo. Correct. Na yung hope natin ay yung coming ni Lord. Nandun yung hope natin. Tapos isa pa, na pwede kong sabihin, dagdag dun sa sinasabi mo, Pastor Eugene. Meron sinabi puntahan nyo na lang mga kapatid sa scripture, okay? Sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Kung saan, bakit masyadong mahalaga yung Bible prophecy? Kasi ito yung guide natin para nagsaserve siya na bilang liwanag para makapagbigay direksyon sa atin dito sa mundo na ito ng punong-puno ng kadiliman. Magbibigay siyang liwanag sa atin. Magulo ang mundo, madilim ang mundo, pero gagawin niyang maliwanag sa iyo bakit nangyayari ito. At gagawin niya na makaalpas ka pa sa mga nangyayari dito sa mundo na ito
at makita mo na meron pa mas better na buhay kaysa di sa buhay na ito, di ba? So, Mm. ganun ka-importante yung Bible prophecy at dapat ang leaders, ako, ikaw, even yung mga members ng church, dapat mga members, ako, kawawa yung mga leaders natin dito, kalampagin nyo yung mga pastors nyo. Makipag-usap kayo sa kanila regarding sa bagay na yan. Magtanong kayo sa kanila tungkol sa bagay na yan. Maaaring hindi namin lahat alam yung sagot, pero naniniwala ako itutulak kami dito sa bagay na ito, na alamin ito. Di ba, Eugene? Ikaw, ano Pwede masasabi mo? pwede tayong magkamali eh. At Yes, tatanggapin totoo natin naman 'yun yun. pag nagkamali tayo. Pero mas maganda na nag-try tayo na intindihin siya. Okay? Kasi yung mga kainaman pa nito, ang ah, isang hindi niya benepisyo kapag hindi natin pinag-uusapan yung Bible prophecy. Naglili dito sa spiritual apathy. Wala tayong pakialam sa ating mga spirituality. At saka Pwede sa tayong pag-iisip. pwede tayong magpabaya eh, 'di ba? Oo, Pero kapag alam mo na, oh baka ganito, baka ganyan, magpi-pray ka eh. oo, totoo. Magpi-pray ka at iiwasan mo yung dapat iwasan. So, hindi ka magiging worldly. Mayroong holy living kung sakali. At kapag may pinagdadaanan ka, makikita mo na maliit lang yan. Kasi bakit? Malapit ang dumating si Lord. O kaya naman, ito na yung pwedeng mangyari next, di ba? So nagkakaroon ka ng patient endurance kung sakali. At hindi ka natatakot. Bagkus nagkakaroon ka ng hope. Hindi ka fearful, nagiging hopeful ka. Kapag alam mo yung mga paparating kung sakali. Hindi to Yes, yung tama, tama yun. 100% na sigurado kasi walang makakasigurado ng 100% sa prophecy. Pero katulad ng sinasabi mo, Pastor, 'di ba? Habang paparating yung fulfillment nito, mas magiging malinaw siya. 'Di ba? So, Correct. pwedeng hindi natin magiging 100% malalaman, ganito talaga yung date, ganito talaga siya mangyayari, etc., Oo. etc. Pero nandyan siya sa libro ng ating pananampalataya. Hindi lamang para basahin, paniwalaan, sampalatayanan. Katulad lang ng mga doktrina na nasa Bible. Paniwalaan mo yan. Kasi salita ni God yan eh. Ganon din yung mga prophecies kung sakali. So, ginagawa tayo nito na mas lalong mag-aspire dun sa susunod Yes, na mundo. Kasi alam natin matatapos ng mundo na to eh. correct. Kasi as Christians, we are not just citizens of this world. Tayo Mhm. ay citizen na rin ng heaven or kingdom of God na dadalhin niya dito isang araw. And that is our hope and that is the message of our evangelism. So nagkakaroon na rin ng urgency yung evangelism natin. Holiness, di ba? Endurance, yun yung gagawin niya sa atin. So napo-forge yung ating mga karakter. Tapos nagiging bright yung future natin at yung hope natin in Him. Yeah, At totoo yun. nagagawa natin yung gawain natin hanggat wala pa yun. Palalakasin din niya, Pastor Eugene, yung ating pananampalataya. Kasi issue sa last days, yung pananampalataya. Nagsalita ang Biblia sa huling araw, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero kung tayo ay involved sa Bible prophecy, at lalong-lalo na ay mas nagiging klarado sa atin, mas lalo nagiging malinaw sa atin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit niya iaalaw itong mga bagay na ito? Instead na magbigay sa atin ng doubt ito, na nasasagot ito, papalakasin niya yung pananampalataya natin eh. At kagaya ng sinabi mo kanina, yung hope natin ay hindi sa mundo eh. Gagawin niya yung hope mo, hindi sa mundo kundi kay God eh. So ganun ka-importante yung Bible prophecy. So the way I see it, Pastor Eugene, hindi lang pastor dapat ang ma-involve dito or sasabihin ng ang mga membro ay yan ay para sa pastor lang, sila lang dapat mag-aral. Mo lang sila at kami wala. Dapat both sa tingin ko. Natulungan. Maganda ito. Mm. Kailangan natin ito, especially sa last days. At isa pa, katanungan ko regarding sa Bible prophecy. Sa ngayon, marami ng mga hula sa Biblia na na-fulfilled na eh. Nakita natin na nangyari yun noon, nangyari yun right before our very eyes ngayon. Pero ang question ko, ano na lang ba ang hindi pa napupulfilled? Nasa tingin mo, Pastor Eugene, di ba may kinalaman nito sa yung mangyayari sa mundo, yung end ng mundo, at yung coming ni Christ, yun na lang eh. 'Di So ba? yun yung yun yung mga pangunahin na hindi pa na nasa Bible. Uh, so
marami kasing iba-ibang interpretation din ng Bible prophecy. Mm. So, yung ibang interpretation ng sinasabi nila, karamihan ng revelation hindi pa nangyayari. Pero meron ding mga schools of prophecies na or theories ng prophecies, fulfillment ng prophecies na ah, ano siya, hindi pa nangyayari 'yon, kundi Mhm. historical ito ay nangyayari sa history. Okay, so Yeah. uh, may mga kanya-kanya. Kaya nga maganda na pag-usapan siya at malaman natin kung ano yung balanse na pagtingin kung sakali dito sa mga Bible prophecies na to. Pero definitely, kung ano man yung mga mahalagang mga nakalagay sa Bible prophecies ng Bible, whether we like it or not, mangyayari siya eh. Kapag hindi pa siya fulfilled, mapupulfill siya. Just like what the Bible says. So, Yeah. tanggapin man natin yun o hindi, paniwalaan man natin siya o hindi, ito ay mangyayari pa rin. So, ang Mm. gagawin na lang natin ay paniwalaan natin at Yeah. pag-aralan natin, maging tiyak, 'di ba? Maging tiyak tayo dito sa mga bagay na 'to. Ang mahalaga, katulad ng encouragement mo, pastor, hindi lamang sa mga sa mga leaders, kundi sa mga sa mga members. Yeah. Maging katulong kayo ng inyong mga pastors upang pag-aralan yung mga bagay na 'to. Siyempre, Hindi hindi para naman ito mag-away hindi para hindi para mag-away para magdebate. sabihin na ikaw tama, mali ito, wrong yung pagkakaintindi mo dito, Oo. para magkokosta na ng division Okay, iwasan Pero yun. katulad natin, dati nung nagsisimula nating pag-aralan siya, hindi talaga siya madali. 'Di ba? Hindi siya talaga Correct. madali. Pero once na nakadiscover ka ng isang prophecy na fulfilled talaga at nakita mo na na-fulfill siya sa history mismo, sa natural history, mapapawaw ka talaga. Kasi Yes. katulad ng Totoo sinasabi yun. mo, Pastor, kanina, napapatunayan ng fulfillment ng prophecy na totoo yung Bible natin. Correct. The only book na napakarami niyang prophecies at 100% yung accuracy niya Yeah. sa fulfillment niya. Sa mga lugar na sinabi nito, sa mga pangyayari na sinabi niya, sa mga mangyayari na sinabi niya na nangyari talaga sa mga lugar, sa mga tao. Amazing yung Yeah. book. Kasi bakit? Hindi siya normal na book. Hindi naman sa abnormal siya, kundi extraordinary siya kasi galing sa God na nakakakita ng history bago sila mangyari. Si so sikapin natin, Pastor Eugene, na sa mga susunod na usap pananampalataya natin bukod sa false doctrine ay magsalita naman tayo regarding sa Bible prophecy. Tama ba? Mga O lalo na ngayon. bagay. Lalo Lalo na na ngayon. ngayon. Importante Oo. yan. Okay. Alright, sa susunod na katanungan, dako na tayo sa pinaka-topic natin. Pastor Eugene, ang katanungan ko ngayon sa iyo ay may kinalaman doon sa topic natin. Para sa iyo, from the Word of God, ano ba yung ano bang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya yung Great Tribulation? Ano bang ibig sabihin nito? At nung sinulat itong sinalita ni Jesus Christ itong Great Tribulation, kanino kanino to naka-address? Okay, so yun yung una kong tanong, especially sa context ng Matthew chapter 24. So kung pare, Pastor Eugene, sagot mo ito please. Ano ba ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya yung Great Tribulation? Binanggit ni Jesus yung Great Tribulation sa Matthew 24 verse 21. Okay. Okay, pero nabanggit din yung Great Tribulation sa Revelation 7. Okay, verse Okay. 14. Nabanggit din dun yung Great Tribulation at ito pinatutungkulan niya yung mga taong madami na nung tinanong nga ni John doon kung sino-sino sila, sila daw yung mga saints or yung mga tao na galing sa Great Tribulation. So Mhm. meron ding Okay. sinasabi doon yung Great Tribulation. So um, Saan yun? yung Anong scripture ulit para baka hindi namin sa masulat? Revelation, Revelation. Revelation 7 verse 14. Revelation 7. Okay. Oh, so doon nabanggit 'yon yung mga naghugas ng kanilang mga robe sa blood of the lamb na tinatawag. So sila yung karamihan na nagsilabas, sabi niya, from the great tribulation. So ano ang great tribulation? Anong pagkakaiba niya sa ibang mga panahon at ibang mga kaganapan na mahihirap din na sinasabi ng Bible? So merong temptation, merong oppression, merong persecution, pero meron din tinatawag na tribulation. Ilang beses din na binanggit sa Bible yung word the tribulation sa New Testament. Okay, so ang tribulation ay normal daw yan sa mga Christian. Di ba sinabi ni Jesus yun? For example, sa John chapter 16 verse 33,
'Di ba? Sinabi niya na in this world you shall have tribulation. Kaya Mm. lang ang binanggit niya dito sa Matthew 24 is great Hindi tribulation. hindi tribulation kundi Hindi grace. lang. Okay. So, kaya lang nagsimula yung tribulation na yan dito sa Matthew 24, dun sa early na verses, I think sa 9 yun, Matthew 24, 9 yata yun, or basta sa early part, sinabi din niya na mayroong tribulation. 'Di Oo. ba mararanasan yung mga tagasunod niya sa buong Mm. sanglibutan. Kaya lang eventually na parang nag-level up dito sa Matthew 24 verse 21. Ginawa niyang great tribulation na hindi pa daw siya nangyayari simula nung una pa at hindi na mauulit pa Kapag nangyari. kapag nangyari siya. Okay. So, isang unparalleled na napakatinding kahirapan, distress na mararanasan ng kanyang mga tagasunod. At Mm. actually, sabi niya, hindi lang yung tagasunod niya sa world. Okay? Na kahit yung mga tagasunod niya na tinatawag niyang elect ay maaapektuhan sila. Mm. Pero sabi niya, dahil sa elect, siya ay papaikliin ito. Kasi pag hindi niya pinaikli, lahat mawawala eh. Mamamatay, parang yun yung sinasabi niya. So, yun yung mangyayari. Kasi sinabi sa yan sa New Testament, pero sa Old Testament may binabanggit din na ganito, pero pertaining sa bayan ng Diyos doon. At ang bayan ng Diyos sa Old Testament ay mga Hudyo, 'di ba? For example, sa Jeremiah 30 verse 7, tinatawag siya na Jacob's trouble. Okay, Okay. inulit 'yan sa Daniel chapter 12 verse 1 na ang Mm. tawag naman niya doon ay great distress na hindi pa nangyayari, 'di ba? Simula nung Yeah. nagkaroon ng kasaysayan. So, parang 'yun yung ginagamit ni Jesus na mga terminologies nung ginamit niya itong great tribulation na to. So, mayroong nakalagay doon sa Old Testament at ito'y para sa mga Jews. Pero sa New Testament, hindi na lamang para sa mga Jews kasi ang mga piniling bayan na ng Diyos ay hindi lang yung mga Hudyo, 'di ba, by race, kundi yung Christians or church by grace. So, patungkol na sa kanila yung great distress or yung great tribulation na tinatawag before the coming of Jesus. Oh, At ibig ah anuhin muna kita, i-cut kita Pastor Eugene. Ibig ikat mo. sabihin yung great yung great tribulation na ito, hindi lang yung mundo ang magsa-suffer ng Lahat. great tribulation, kundi pinaalalahanan ni Lord kung merong magsa-suffer ng great tribulation ay walang iba kundi yung mga believers, yung church, especially sa last days Sa before the last Lord day, return. before O the Lord. yung last generation ng mga Christian. Mm, Tama ba? tama. Yun ba yun? Yung ba yung pino-point out mo, Eugene? Oo. Yun pa. So, Okay. last generation ng Christian before the Lord returns at last generation ng mga Hudyo before the Lord returns. Merong mga discrepancies, pagkakaiba ng mga interpretation diyan sa Great Okay. Tribulation. May mga tao na nag-iisip na wala na kasi yung simbahan diyan kapag nangyari yung Great Yeah, mamaya Tribulation. papunta tayo doon, Mamaya papunta tayo doon. Oh, yeah, pupuntahan mapag-usapan natin natin yan. mamaya Okay. yan. At ang Okay. palagay nila is sa mga Hudyo lang yan. Kasi nga, yun yung sinasabi ng Jeremiah 30 at yun yung sinasabi ng Daniel chapter 12. Mga Hudyo lang. Kaya lang, dito sa New Testament, ang kausap kasi ng Panginoon dito, hindi lang naman believers niya eh. 'Di ba? Kundi believers na mangyayari sa mga huling araw. 'Di ba? Uh, or any believers na included dun sa simbahan. Kasi sila yung Okay. very elect na sinasabi niya doon, hindi lang yung mga Hudyo per se. So, um, yun yung pagkakaiba ng mga interpretation. Pero sa palagay ko, malaking pagkakaiba yon kapag sinasabi nila na hindi ipipersecute, hindi magkakaroon ng great tribulation yung simbahan kasi aagawin siya Yeah. palabas. So Me- mamaya pag-usapan natin kung yeah. bakit siya hindi lang maling katuruan, kundi dangerous na katuruan yun. So, bigyan mo ka bigyan natin yung manonood natin na meron na tayong 405 ngayon na manonood. Thank you for attending mga kapatid natin ha. I hope 405 na nandiyan ba? kayo, nag-engage kayo. Pwede rin kayo mag-comment kung gusto nyo ha. O may question din kayo. Pwede kayo mag-question. Hindi, try nyo na rin sagutin. Kasi hindi namin makikita eh. So, Pastor Eugene, bigyan mo ako bigyan mo kami ng mga listener ng idea
kung tayo yon, kunyari tayo yung huling Kristiyano na dadaan dito sa Great Tribulation, hindi naman to sa pananakot ha, yung kung ano yung maaasahan natin kapag dinaanan natin yun, ano yung aasahan natin na tribulation? Ah, yung para bang mawawalan ka lang ba ng trabaho? Ay, tribulation na yon, hindi mo parang ganun ba yung ordinaryo na yung tipo ba na wala ka lang pambayad sa kuryente, hindi mo na alam yung gagawin mo, nag-away kayo ng boyfriend mo at asawa mo, parang end of the world na. Mm. Yun ba yung masasabi ba natin na yun yung Great Tribulation? Ano ba sa mindset ni Lord nung sinasabi niya ito? Ano yung tribulation na ito na sinasabi niya na haharapin, dadaanan ng mga Kristiyano? Ah, mas maganda na marinig natin ito, di ba? Malaman na magkaroon ng idea yung church. Hindi para takutin, mamaya maintindihan natin yan mamaya. Okay, Pastor Eugene, please. Ang Great Tribulation ay mga pangyayaring mangyayari sa mundo whether we like it or not. Kasi sinabi ng Panginoon yan eh. So, kaya lang, yun nga, mahirap na kalagayan na maapektuhan even the very elect. Ngayon, questionable yun sa iba kung yung elect ay Hudyo lang at yun ay sa 7-year tribulation na wala na yung simbahan or kasama lahat. Di ba? Mamaya makikita natin na kasama tayo doon. Kasama yung simbahan bago siya dumating. So, mahirap yun na kalagayan kasi sinabi mismo ng Panginoon na kung hindi niya yun papaikliin, walang Tama. maiiwan na buhay. Oo, So, sinabi ang niya, mga nganib dito yeah, is hindi lamang yung spiritual life natin, kundi yung ating natural life. correct, Actually yung existence ng hindi lamang Christianity kundi humanity yung nakataya. 'Di ba? correct. Anong uri 'yon na nasakuna? Anong uri ng kalamidad? Kung kalamidad man 'yon o sakuna. O anong uring kaganapan 'yon, events na gagawin niyang malipol yung yung sangkatauhan, Mm. 'di ba? So matindi 'yon. So ang sakit katulad ng mga pandemic nakakalipol 'yun pero dahan-dahan makakapaghanap ka pa ng solusyon at makakapaghanap ka pa ng solusyon kung sakali, 'di ba? Pero ito hindi. Yung sinasabi niya. Mm. So, madaming mga binabanggit yung Bible na pwedeng mangyari sa mga huling araw na kung saan pwedeng masunog daw yung sanglibutan na tinitirahan natin, katulad ng sinasabi ng 2 Peter chapter 3, 'di ba? At yun yung mangyayari, Matinding yung persecution. sinasabi niya, persecution, 'di ba, na hindi pa nangyayari dati. Sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 24 na magkakaroon ng persecution, kamumuhian tayo, pag-uusigin tayo, papatayin yung mga taong naniniwala sa kanya sa lahat ng mga bansa, Mm. sa lahat ng mga bansa. So, hindi lamang ito mga Hudyo, kundi lahat ng mga Christian sa lahat ng mga bansa ay makakaranas nito kung sakali. Mm. 'Di ba? So, pero yung matinding bagay na pwedeng maapektuhan nito ay hindi yung natural na kalagayan ng tao kung bakit siya para sa akin kung bakit siya nakakatakot, bakit siya dangerous. Kundi yung kanyang spiritual na kalagayan. Mm. Imagine kung yung isang taong save ay hindi na maging save because of this. 'Di ba? Kung yung taong sigurado na nasa listahan ka ng papunta sa Kingdom of God, tapos biglang naging hindi na dahil dito sa mga pangyayaring ito. 'Di ba? So, yung effect nito sa mga tao sa labas, sinasabi ng scriptures na yung kanilang mga puso ay parang sasabog o kaya Mm. naman mapupuno ng takot na parang mamamatay sila dahil sa takot. Dahil sa mga nakikita nila na paparating dito sa sanglibutan. 'Di ba? Hindi pa nangyayari 'yon. Yung mga bagay na ito na sinasabi ng scriptures. So, nakakatakot na yung sanglibutan sa mga huling araw. 'Di ba? Perilous times yung sanglibutan, yung time na 'yan. 'Di ba na sinasabi ni Paul for Yeah. example kay Timothy. Pero lahat ng ito ay pagsamasamahin mo, 'di ba? May giyera at kapag may giyera may pestilence, may famine. Yeah. Lahat 'yan at sabi niya
and wait, there's more. Parang ganun yung mangyayari. Oo nga eh, Meron pang oo. giyera, meron ganito, and wait, there's more. Hindi na matatapos. Para bang yung nangyari kay Job, bad news na, tapos biglang hindi pa tapos yung bad news, meron na paparating na isa na Yeah, namang bad news, isa na namang bad news, isa na namang bad news. To the point na si Job mismo, hindi na niya nakayanan eh. yeah, Di ba mag-breakdown ka talaga eh. So parang ganun yung sinasabi nito. yeah. So kaya nga hindi siya maganda, okay, na mangyari to sa kahit kanino, either believer ka or unbeliever ka o kaya naman Hudyo ka. Di ba? Hindi mabuting mangyari sa ito. Pero sinasabi ng Panginoon ay mangyayari talaga siya. Oo, tama ka kasi talagang sinabi ni Jesus yan sa Matthew chapter 24 eh, na magkakaroon ng great tribulation. Mm. Now, doon din sa Matthew chapter 22, 24, binigyan niya tayo ng idea eh. Doon sa sinasabi mo kanina, Pastor Eugene, kapag nangyari ito, walang kapantay ito na kung ano man ang nangyari sa buong kasaysayan ng buong mundo. Kapag nangyari ito. So, mga anuman digmaan na nangyari sa mundo natin, mga sakuna, mga trahedya, persecution ng simbahan, suffering na hinarap ng church simula ng early church hanggang sa nagdaan ng mga believers. Sa huli, walang kapantay ito kapag nangyari. At kapag nangyari ito, hindi na uli mangyayari kailanman. At tama yung sinabi mo kanina, ang sabi ni Lord, kung hindi pa iikliin ni Lord yung araw, wala ni tao magsusurvive. Grabe ito, yun ang ibig sabihin nito. O ngayon, Pastor Eugene, baka may dadagdag ka pa, siguro mamaya na lang yon. Ngayon, dahil sa, Great Tribulation, ano ba yung paniniwala ng Christ Life Assemblies Philippines regarding sa Great Tribulation? Tayo ba ay pre-trib o pre-tribulation or mid-tribulation o post-tribulation? Pero bago mo sagutin yung Sir Eugene pakipaliwanag mo lang sa amin ng simple kung anong simpleng ibig sabihin ng pre-trib, mid-trib at post-tribulation. Bago mo sagutin kung ano yung paniniwala ng Christ Life Assemblies at bakit tayo naniniwala doon at bakit hindi natin pinaniniwalaan itong iba na ito. Sige, sagot. Ayos ba, friend? Ayos ba? Ayun, Nagising ka ba? Nagising ka? okay lang, okay lang. Okay, So, sige, sige, sige. yung pre-trib Sulat ay natin mga kapatid, please. Sulat natin. yung pre-trib, mid-trib, post-trib, ito ay tungkol sa o may kinalaman sa second coming ng Panginoon. So, ang kanyang pagdating ba ay bago yung tribulation, pre-trib, o kaya naman kalagitnaan ng tribulation, o kaya naman pagkatapos ng tribulation siya dadating. So, ang pre-trib, mid-trib, post-trib, related siya sa second coming ni Jesus. Ito yung magsasabi kung kailan siya babalik. So, Yun yung yung theory. mga churches ngayon, iba't iba ang mga pananaw nila at paniniwala nila regarding Mm. sa tribulation. Oo. Meron naniniwala sa mid, Mid, meron naniniwala pre, sa pre, at meron din naniniwala sa post. suppose. So, Okay. ngayon ganito, ang tribulation na pinaniniwalaan ng lahat, excluding us, okay? Hindi tayo naniniwala doon. Karamihan. O karamihan na believers, naniniwala sila sa Great Tribulation na 7 taon. 7 year Okay. tribulation. Okay, so yung pre-trib, naniniwala siya na dadating si Jesus bago magsimula yung 7-year tribulation. Dadating si Okay. Jesus. Okay? Dadating si Jesus, kukunin niya yung simbahan, dadalhin niya sa langit. Babalik lang siya ulit after 7 years kasama ng yung simbahan. Ayan yung pre-trib. May connection siya sa secret rapture na mamaya makikita natin. Mm. So, yung mid-trib, so 7-year pa din yung tribulation sa kanila, kaya lang 3.5 years, dun sa 7-year tribulation na yan, dun dadating si Jesus. Okay, dun dadating sa 3.5 years. Ang post-trib, dadating siya, okay? Karamihan ng post-trib, hindi rin natin paniniwala yung paniniwala nila kasi nga, naniniwala sila na ang tribulation ay, Great Tribulation ay 7 years. Mm. So may mga post-tribs na 7-year pa rin sa kanila yung tribulation. Hindi tayo naniniwala doon. Okay?
Kasi walang nakasulat na malinaw na nagsasabing 7 year ang tribulation o great tribulation. So anyway, yung post-trib ay naniniwala sila after ng 7 year tribulation, saka darating si Jesus. Kahit wala naman siyang binabanggit sa Matthew 24 verse 21 na it's a 7 year tribulation. Ang sabi lang niya, great tribulation. Ngayon, anong paniniwala natin? Post-trib tayo, pero hindi yung post-trib na paniniwala nila. Kasi we don't believe, we don't subscribe doon sa great tribulation na 7 years. Okay. Kasi kapag ka 7 years yan, yung tribulation na yan, saka darating si Jesus, malalaman mo na kung kailan siya darating. Oo, alam mo na. Kasi sinabi ni Jesus mismo, walang nakakaalam ng date eh. Nilagyan nila ng date eh. Di Oo. ba? So, hindi mo malalaman yung pagdating niya. So, post-trib tayo, pero hindi natin alam kung 7 year yun o baka mas mahaba pa sa 7 years kung sakali. So, So, pero so, I doubt. so ibig sabihin, Pastor Eugene, kung tayo ay naniniwala sa post-trib, ibig sabihin dadaanan ng simbahan, yung last generation ng mga Christian, yung Great Tribulation na sinasabi ni Jesus. Papasok tayo doon tapos saka siya babalik. Kasi nga di ba sabi, Kundi kung tatagal pa siya, walang kaluluwa, wala ni isang oo, kaluluwa na kaya nga sabi niya, di ba, i- for the elect's sake, at ang elect hindi lang naman yung mga Hudyo eh. Elect tayo eh. Ang simbahan elect sa New Testament. Sa Old Testament, ang elect lang doon yung mga Hudyo. Sa New Testament, hindi. Hindi lang mga Hudyo na, pati Gentiles na part ng simbahan. So, Okay, na nasa simbahan. maganda, Pastor Eugene, bigyan mo kami ng mga scripture tungkol dito na bakit post-trib tayo. Sa mismo sa salita ng ating Panginoon Hesus, no, marami na tayong makikita sa Matthew pa lang eh, di ba? Oh, sa So, Matthew 24 verse yeah, 29, sinabi ni Jesus yun eh. sige, Matthew bigyan mo lang kami 24 mga verse scripture para ma ma-enlighten yung ating mga kapatid from the Word of God mismo. sa Bakit post-trib tayo? Matthew 24 verse 29, sinasabi niya doon mismo, immediately after the tribulation. Na ang binabanggit niya, yun yung great tribulation. Immediately after, Yeah. so post tayo. Saka darating yung mga signs na darating na siya. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ni Jesus. Kaya lang kasi, yung problema ng mga taong nag-iisip na si Jesus ay dadating na hindi nakikita, invisible, Mm. ah, at kukunin lang niya yung simbahan papunta sa langit tapos babalik sila after 7 year tribulation, etc. Alam mo kung bakit mali yun? Walang sinasabing ganun si Jesus sa Matthew Mm. 24. Minsan lang siya babalik. Kasi ang sinasagot ni Lord dun sa Matthew 24, Mark 13, Luke 21 ay first, yung pagbagsak ng temple doon sa noong AD 70. Mm. Pangalawa, second coming niya. Pangatlo, end of the world or end of the age na alam natin. Okay? Mm. Kasi magkakaroon na ng ushering ng new age eh. Yun na yung eternal. Yun na yung kingdom niya, di ba? Na Mm. sinasabi niya. So, yung second coming niya, at sabi niya, ang second coming niya ay immediately after the tribulation of those days. Sa Matthew 24 verse 29. So malinaw yun na sinasabi ni Jesus yun. 'Di ba? Na wala siyang silent na pagdating. Kasi actually ang sinasabi niya doon ay mayroong lightning, 'di ba? May trumpet, etc., etc. Yung mga angels at para sabihin na mayroong paparating na malaki at yun si Jesus. 'Di ba? So minsan lang siya minsan lang siya dadating dun sa Matthew 24. Kasi kapag ganito, kapag totoo yung pre-trib o kaya mid-trib, kasi parehong naniniwala yun eh na or yung pre-trib lalong-lalo na dalawa yung pagdating ni Jesus, yung second coming niya ay 2 stages. Kapag 2 stages yon, dumating siya, invisible, kinuha niya yung simbahan, tapos dadating siya ulit after 7 years, third coming na yun. Wala namang Oo, third coming tama. na binabanggit yung Bible eh. Oo, tama. Di ba? So, ang sinasabi lang niya is second coming. Isa lang yon na pagdating. Tapos yung isa pa na very pertinent dito, napakahalaga dito ay yung Hebrews 9:28. Okay, ano Okay? yung sabi doon? Yung Hebrews 9:28, sinasabi niya doon na kapag dumating siya, okay, minsan lang na Mm. darating siya ulit. Hinihintay natin siya, tapos dadating siya para sa atin, para sa mga mananampalataya niya kung sakali. Mm. So, di ko lang alam kung may pupost ni Brother Armando yan dyan. Kaya titingnan natin yung sinasabi ng Hebrews 9:28. Ito yung Sige. sinasabi niya. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, so namatay siya sa krus once lang para dalhin lahat ng kasalanan doon.
will appear a second time. Okay? Not to Mm. deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Second time, walang third time siyang pagdating. Kaya lang yung pre-trib, merong third time na pagdating siya. Okay? Ginawa nilang dalawang stages yung second coming. Walang ganon. Mm. Yung naghihintay sa kanya ay babalikan niya sa kanyang second coming, hindi sa kanyang third coming. Kapag Okay. merong third coming, dinagdagan nyo na po yung salita ni God. At Sige talagang lang, tuloy mo malilito lang, na yung Pastor mga Eugene. tao. Malilito na sila. Diba? Tumitingin So kasi walang ako ng scripture eh. walang Sige. third coming. Sige, tuloy mo lang, Pastor Eugene, kasi meron So, akong tinitignan ng mga scripture dito sa computer ko para masabi ko rin at makita din ng mga kapatid na mm, dadating siya talaga na after nung tribulation. Hindi after ng post-trib talaga. tribulation. Okay, Yung sige yung na, tuloy yung mo lang. pre-trib pa, ang sinasabi ng pre-trib, so darating si Jesus silently, sikreto, kaya nga secret rapture, kukunin niya yung simbahan, dadalhin niya sa langit. Tapos ang gagawin naman ng mga tao na natira dito ay dadating yung Antichrist. So hindi dadatnan ni Jesus sa kanyang second coming yung Antichrist, wala pa yung Antichrist. Pag alis niya at kasama ng simbahan, saka darating yung Antichrist. Okay, so Yeah. 7 year na magre-reign yung Antichrist at yun yung Great Tribulation. Yun yung sinasabi nila. Yeah. Tapos, in the middle of that 7 year tribulation, bigla niyang doon sa 7 year tribulation magkakaroon siya ng ano daw ng compromise with the Jews. Magkakaroon siya ng relationship with the Jews, Mm. alliance. Pero sa gitna ng 7 year tribulation, ikakat niya yung kanyang relationship with the Jews. Tapos papahirapan niya sila. Hanggat sa tatawag sila after 3.5 years, so 7 year na, saka darating si Jesus with the church. Kaso kanina kagaya ng sinasabi mo, Pastor Eugene, wala naman nakasulat sa Biblia na 7 years. Wala. Within 7 years na dadating siya. Wala Ikini, nakasaad eh. ikinukonekta nila yan dun sa Daniel chapter 9, Okay. verse 27. Dun sa 70 weeks Oo, na, okay. na tungkol sa kanyang bayan, tungkol sa city, tungkol sa temple na itatayo nila ulit. Di ba? Mm. From being in captive sa Babylonia. May tatayo nila ulit yun. So, dun sa 70 weeks na yan, nangyari na daw yung 69 weeks, ang hinihintay na lang yung pinakahuling week. Okay. So, ilang araw ang isang week? 7. Okay. Sa Bible prophecy ay, ang araw sa Bible prophecy is day. So, Oo. 7 days yan. Di ba? Sorry. Sep- Sa Bible but- prophecy, ang day ay year. Sorry. So, Mm. 7 year yung hinihintay nila. Di ba? So, yung 7 year na yan, dun daw yun sa dulo. At yan yung 7 year tribulation. Pero kung sakali man totoo yun, kung tama sila sa pananaw nila sa Daniel, na 7 years yan, Pastor Eugene, paano nila nahati? Ang Paano layo na. nagulat ka, di ba nakakagulat eh? Oh, ang Paano layo nila na. nahati yun? Yun yung kasudlong niyan. Yes. Oh, di So, ba? kapag babasahin mo yung Daniel 9 verse 27, patungkol lang yun sa mga Hudyo. Yes. Pero nangyari na lahat po yun. Meron tayong ganong discussion. Okay? Okay, pwede natin i-discuss ulit 'yan. So, nangyari na 'yon. Okay, sa mga Hudyo nung panahon ni Jesus at even after him, at nung bumagsak yung temple. So, anyway, Teka muna, Pastor Eugene ha. Tanungin muna natin yung ating mga manonood. Baka mamaya di na sila nakikinig. Kamusta na kayo dyan mga kapatid? parang wala na nga sila eh. Pakitype nga kung yung ating mga napag-uusapan ngayon gabi ay interesting sa inyo or hindi. Pwede nyo sabihin hindi. Kundi patay kami. Pwede mag-comment naman kayo dyan sa mga 430 kapatid or even the visitors. Pwede ba mag-comment naman kayo kung interesting ba? Nakakasunod ba tayo sa discussion? Mabilis ba pastor o mabagal? At etc. Di ba? So I hope nakikita natin na interesting ito. Okay, so sige, Pastor Eugene, nakainom ka na ba ng tubig? Oo Kasi nga na, yung, para yung lalamunan. Kasi kanina pa ako nagsasalita doon sa meeting kanina. So anyway, doon sa 7 year tribulation na pananaw,
na pre-trib at secret Sige, no? rapture. Malakas ba yung baterya mo pa dyan? Baka mamaya nawawala na. Hindi, nakasaksak Okay, lahat. sige, sige. So, um, yung Antichrist ay hindi madadatnan ni Jesus. Pero, sa Second Thessalonians, okay, ito yung mga patunay natin ha. Oo, Sa sige, sige. Second Yan, importante Thessalonians, yan. Second Thessalonians chapter 2, binabanggit ni Paul doon yung pagdating ng man of sin, Mm. yung taong makasalanan, ganyan. Tapos son of perdition. Eh yun yung Antichrist, yun yung ating palagay, yun yung palagay ng marami. Yung Antichrist, sabi niya ay dadatnan ni Jesus. Okay, so dadatnan ni Jesus. Kaya lang sinasabi nung naniniwala sa secret rapture, 7-year tribulation, pre-trib, wala siyang madadatnan na Antichrist. Kasi tatanggalin niya yung simbahan at aalis sila sa darating yung Antichrist. Pero Mm. dito sa prophecy ng Bible, sinasabi ni Apostle Paul, dadatnan niya yung Antichrist. Sabi niya dito, Sige. and then the lawless one, 2 Thessalonians 2 verse 8. Okay. Okay, tungkol ito sa second coming ni Jesus, di ba? Pag mag-uumpisa ka sa verse 1. Sa verse 8, and then the lawless one will be revealed, okay? Whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. So pag dumating na si Jesus at nagpakita na siya, papatayin niya yung Antichrist. Nandun na yung Antichrist pag nagpakita si Jesus. At walang binabanggit dito si Apostle Paul na magpapakita siya ng sikreto tapos aalis siya tapos babalik siya sa kanya papatayin yung Antichrist. Hindi ganun yung sinasabi. Okay, okay. So, Alright. inimbento nila yung pananaw na yon. Yan. So, dyan na tayo papasok, Pastor Eugene. Kasi yung pre-trib na paniniwala, pinopoint out mo yung pre-trib na yan eh. So, Oo. may kinalaman yan sa teaching na sikat ngayon na maraming mga churches sa buong mundo ang pinaniniwalaan at yun ay walang iba kundi yung tinatawag na secret rapture. Secret rapture. Yan. So, bigyan mo uli kami, Pastor Eugene, ng konting kaalaman kung ano yung ibig sabihin na paniniwala ng maraming mga churches regarding sa secret rapture. Yan. Sige, please, Pastor Ba- Eugene. yung yung ibang mga paniniwala na yon, pre-trib, mid-trib, post-trib, may mga backup na mga scriptures yung mga Oo, yun nga yung naniniwala doon. mahirap eh. Oo. O kaya lang kung i-describe na pag-aaralan nating lahat kung gaano siya out of context yung paggamit nila ng scriptures, mauubos yung oras Siguro natin. sa ibang panahon. Ibang panahon, no, May pag-uusapan ibang natin. usapan na ng palataya. Pag-usapan natin yan. Oo. Pero yun lang yung masasabi natin, tatlong scriptures lang Matthew 24 verse 29, Galing mismo sa bibig ni Jesus. Second Thessalonians chapter 2 verse 8, yung dadatnan niya yung Antichrist at papatayin niya yung Antichrist, at yung Hebrews 9 verse 28 kanina. Okay. Okay, na second coming lang yung pagdating niya, walang third coming sa mga naghihintay sa kanya. So pupunta na tayo sa secret rapture. Oo. So, yung secret rapture ay paniniwala ito na sikreto yung unang pagdating ng Panginoon. So, naniniwala ito sa third coming, itong secret rapture na paniniwala. So, dadating siya ng sikreto na hindi makikita ng sanglibutan at quiet na dadating siya. Kukunin niya yung simbahan. At kahit yung simbahan na kukunin niya, hindi rin nila alam na yun na yung araw na yun. Mm. Hindi nila alam. Tapos bigla na lang silang lilipad, tapos nandun na sila sa harapan ng Panginoon sa mga ulap. At binibase nila yan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17. Na sinasabi doon, di ba? Ang Panginoon mula sa langit ay bababa, tapos sasalubungin siya sa mga alapaap ng simbahan, obviously. At yung aagawin niya yung mga mananampalataya, yung word na pag-agaw doon, or yung ikakats niya yung simbahan, ay yun yung tinatawag na rapture. Pero ito Mm. ay term na hindi galing sa Greek, kundi galing siya sa Latin na Biblia. Okay, ni Jerome, kung hindi ako nagkakamali, yung tinatawag nilang Latin Vulgate ng Catholic Church. Rapturo yata yan, or rapto, di ba? So, yun yung doon nila kinuha yung rapture na yan. Hindi siya sa Greek. Okay? So ang nagpasikat ng secret rapture actually, kung pupuntahan mo yung history niya, kasi nasa yan nasa internet, nasa history yan. Galing yan sabi nila, galing yan sa Catholic Church. Okay. Okay, so yung secret rapture ay galing sa Catholic Church. Why? Kasi nung panahon ng Dark Ages, binipersecute niya yung mga protestante.
Kasi nag-aaklasan yung mga kaparian, yung mga membro ng simbahan ng Catholic Church lalo na sa Europe, 'di ba? Tapos ang sinasabi ng mga Protestant reformers na to, kapag binabasa nila yung Revelation halimbawa, yung beast, etc., yung man of sin dito sa Second Thessalonians ni Paul, sinasabi nila na yun yung mga popes, sila yan. Sila yung Antichrist, ganyan. Mm. Tapos parang umiepekto yun sa maraming tao. Umaalis sila sa simbahan, yung mga tao nagpuprotesta o kaya naman Mm. umihingi sila ng reforma sa simbahan. Kasi nga parang mali yung simbahan sa maraming mga bagay. Actually, merong isang yung father of Protestant Reformation, for example, noong 1517, si Martin Luther. Kanyang Yan. pinako yung sikat na 95 thesis or 95 points of reform na gusto niya na gawin ng simbahan. 95 yung kanyang gustong Okay. palitan, baguhin ng simbahan. 'Di ba? Tapos itong mga protestanteng ito, naniniwala sila eventually na yung pope yung pope o mga Antichrist. pope yung antichrist. So dahil yung tungkol sa antichrist at beast ng Revelation, sinasabi nila na yun yung pope, napilitan yung Catholic Church na magkaroon ng tinatawag na counter-reformation na pagtuturo ng Revelation. Okay, meron tayong discussion din tungkol diyan sa secret rapture na saan galing at ano yung katotohanan tungkol diyan. Gumawa sila ng kanilang sariling interpretation ng Revelation ng mga time na to. At ang sinasabi nila ay yung first five na chapter ng Revelation ay nangyari na nung first century. Pero yung 6 or 5 yata pataas hanggang sa dulo na ay mangyayari siya doon sa pinakadulo ng 7-year tribulation na yan. Sila yung umimbento niyan. So, hindi pa nangyayari 'yon, yung chapter 5 pataas ng Revelation. So Eugene, yung sinasabi mong yan regarding sa nagsimula itong nag-originate itong secret rapture ay sa Catholic Church. Hindi ka rin nag-iimbento. Tama Hindi, ba? hindi. Hindi ako Kundi nag-invent kasi ito ay mismo na nasa history na pwedeng i-google ng mga tao. saka Okay. pwede kong ipakita yung kanilang sinulat. Sinulat ng kanilang mga ano to, yung mga magagaling na tagasulat. 'Di ba? Okay. So, hindi 'yun tinatanggap siyempre ng mga protestante nung panahon na 'yon. Ayaw nilang tanggapin 'yon kasi alam nila kung saan galing 'yun eh. Kaya lang Mm. after 300 years, patay na yung mga protestante at nandun pa rin yung mga sinulat nila. So, nadiskubre ito ng ibang mga protestante na nung time na yun, 1800s. At nadiskubre ito ni John Darby. Siya yung isa sa mga ah, brethren yata yung kanyang simbahan. Parang Mm. reform na simbahan 'yan. Ibig sabihin protestante yan kasi gusto nila ng reforma eh. So reformed sila na simbahan. Merong mga reform pa rin ngayon ng mga churches, 'di ba? Isa sa mga reformed church ay si R.C. Sproul. Hindi ko lang kung alam niyo 'yan. O kaya naman mga Baptist katulad ni John MacArthur, mga yan, mga ano sila, mga kumakatig sila sa ganung mga pananaw. Pero yung unang tao na yon na tinatawag na John Darby, nakuha daw niya yon, yung kwento nito So, na so, so kung ito ay nagsimula noong 18th century lang, I think 18th century yun, di ba? Kay John Darby. So, ibig 1800s. sabihin, from first century ng Kristyanismo at bago dumating kay Darby pa, ay walang teaching ang mga unang Kristiyano sa Bible regarding sa secret rapture o dadating si Lord ng two-stage sa kanyang Tuesday. second coming. Actually, Wala. three coming, three Three coming cam. na yun eh. Okay. Oo, wala. Wala ni isa. So, Wala. nagsimula lang sa Catholic Church talaga. Sila, yun yung Okay. itinuturo Yeah, nila, okay. galing sa Catholic Church yan. Mm. Nahalukay ko dati yan eh, nahalukay ko sa internet yung original na sinulat niyan. Actually, nagbalat kayo yung nag-disguise lang yung sumulat niyan eh. Si Mm. Rabbi Ben Ezra, mga ganyan. So, basta merong kwento yan. Parang ano siya, parang conspiracy, di ba? Ah. Conspiracy. So anyway, lumabas ito dun sa sikat na Bible dati na version. Hindi naman version, pero Bible or study Bible, yung Scofield Bible. Oh, Nandun, oo. yun yung nagpasikap. Yun lang, 'di ba? Yung Bible Oh, na yun at yung yung ibang translation wala na. hindi wala.
So, etong study Bible na to, isa siya sa pinakauna na study Bible. Ang study Bible ay may mga notes. Oo, So, dun sa totoo. Scofield Notes, ipinasok niya yung pananaw na yan. At dahil sikat yun, lawyer yun, si Scofield, at Bible teacher at pastor. So, tinangkilik siya. Tapos eventually, yan na yung naging katuruan nila. At karamihan ng mga nakapag-aral sa mga Bible schools, lalong-lalo na sa mga schools na ang nag-run ay mga evangelicals, mga ganyan, yan yung paniniwala nila. So kapag natapos ka dyan, yan na yung paniniwala mo. At madaming mga churches ngayon, even born-again Christians, naniniwala sila dyan. Madaming mga simbahan na gano'n. Okay, having said that, Pastor Eugene, uh, so kung hindi ito galing sa Biblia, so ibig sabihin napaka-dangerous ito na teaching. Hmm. False teaching ito, false doctrine. Now, para sa iyo na messenger ni God at tigapagsalita ng word of God, gaano kapanganib itong teaching na ito kapag napaniwalaan ng tao? Magbibigay lang ako ng isa, una, Hmm. para sa akin, kung maniniwala, which is maraming naniniwala diyan regarding sa pinag-uusapan natin yung Great Tribulation, na hindi dadaanan nito ng mga Kristiyano, magbibigay ito ng false sense of security Hmm. sa taong maniniwala dito at masasabi, ay, hindi ko problema yung secret rapture. Ay, Or tribulation. yung Great Tribulation. Oo. Kasi ililigtas ako ni Lord dun eh. Oo. So Kukunin ako magkakaroon eh. ng false security yan. And then kapag hindi nangyari, totoo yung sinasabi ni Jesus na maraming tatalikod sa pananampalataya. At maaaring Hmm. ito yung isang cause ng pagtalikod ng tao sa pananampalataya. Hmm. At ang Di ba? pagtalikod sa Yeah. pananampalataya ay panganib sa kaligtasan. Yes, yes. Kasi titigil ka eh. Ah, una, di ba, kung hindi ito nakasulat sa Bible, distortion ito. Correct. Addition ito sa scriptures. Walang nakalagay na sikreto yung pagdating ng Panginoon. Kasi samot-sari yung sinasabi niya. Halimbawa, even yung mga verses sa 1 Thessalonians chapter 4 na pinagbabasihan nila, verse 16, verse 17. Mm. Ang nakalagay doon eh, merong trumpet, di ba? Merong sigaw, maingay yun. Kasi sasabihin nila na paparating na yung Panginoon eh. Yeah. Kung saan nakalagay yung word na rapture sa palagay nila sa Latin na Bible, nakasulat doon na may trumpet. Okay? The voice of the archangel, the trumpet Which is of di nila God. sinasabi rin, di ba? Oh, pero hindi nila Oo. binabanggit yun. Sa Matthew 24, ang binabanggit naman ni Jesus, merong lightning na makikita ng lahat. Parang ganon, di ba? Madilim na gabi. Tapos kapag kumidlat, makikita mo yun, mapapansin mo yun. Ganon All yung eyes sinasabi will ni see Jesus. him. All eyes will see him. 'Di ba sinasabi sa sa Romans Revelation chapter 1. Kapag Oo. dumating siya makikita siya ng lahat ng mata. Oo. Even sa mga tumusok sa kanya. Sabi doon, chapter 1 verse 7 yata yun ng Revelation. So makikita siya ng lahat. So kaya ang sinasabi nito, hindi. Kaya ito ay dagdag, malinaw na dagdag siya. Kasi walang binabanggit na sikreto, na hindi nakakaalam yung madami. Actually, malalaman nila, mabubulabog sila, matatakot nga sila. Yun yung description ni Jesus eh. 'Di ba? Yeah. Sa mangyayari sa sanglibutan. Pero tayo, kapag nakita na natin na nangyayari lahat yung mga bagay na yan at nararanasan na look up, your Yeah. redemption is draw it nigh. Tama. Hmm. Isa pa, Pastor Eugene, yung bakit siya very dangerous? Kasi pwede ka magkaroon ng mindset na tinatawag na escapism na Hmm. mindset na o total may matatakasan ko naman pala yung secret rapture eh. Ay yung Great Tribulation. So bakit pa ako makikialam sa anong nangyayari sa mundo? 'Di ba? Gagawin niya Hmm. yung magkaroon ka ng ganung mindset na para bang aalisin niya yung responsibilidad mo rin. Magigagawin ka niyang passive. Kaya ganun ka siya ka-dangerous. Oo, kasi at saka imbis na ano yan, imbis na ah, mawawala sila sa Great Tribulation. Kasi yun yung gusto nila eh. Sino ba namang gusto? 'Di ba? Mahihirapan ka, pwede kang patayin, kamumuhian, etc. Sino may gusto? Ayaw natin siyempre yun. So, Totoo, kaya lang ang totoo. problema, kung papalitan mo naman yung theory na gagawin kanyang maniwala sa hindi tama, ang mangyayari niyan,
nag-expect ka na hindi ka papasok sa Great Tribulation, papasok ka pala, di anong nangyari? The Yes. Great Tribulation became for you a great delusion. Correct. Delusion Oo, yun totoo, kasi totoo. hindi nangyari yung sinabi nila. Ang nangyari yung eto pala, papasok tayo doon. Pero ganito, what if totoo yung sinasabi nila? Mali tayo. Okay? Mm. So tayo, naghahanda tayo, napapasok tayo sa tribulation. Pero sila, hindi. Kasi nga, sikreto, kukunin sila ng Panginoon. So, anong mangyayari sa atin kung sakaling tama sila, mali tayo? Mapapasama pa rin tayo doon. Kasi tayo pa din Oo. ay nag-expect kay Lord, di ba? Oo. Ang mangyayari Oo. lang sa atin, hindi tayo papasok sa Great Tribulation. Yun yung mangyayari sa atin. Pero makakasama pa rin tayo doon sa secret rapture na yun. Why? Kasi kasama tayo na nag-expect ng pagdating ng Panginoon. Eh. Yeah. Ang matindi kapag Inahanda natin yung sarili natin. Kaya tayo, inihanda na natin. Kasi yung, alam natin eh. yeah. May sign eh. Sinasabi na niya yung sign eh. So, wala nga lang yung petsa pero may sign. Mm. Pero kapag totoo yung sa atin at mali sa kanila, sila madidisillusion. Correct. Kasi papasok sila sa tribulation, aayaw na sila sa Panginoon. Kasi sabi nila, akala ko ba hindi tayo papasok dito at mahihirapan ka na. Katulad ng mga foolish virgins na walang oil yung kanilang mga lalagyan. Saka lang sila nagkandarapan na maghanap. Late Yeah. na. Maganda yung sinabi mo, Pastor Eugene. Gusto ko lang ulitin uli ah. Dahil sa secret rapture, sa paniniwala ng marami mga believers dyan, yung great tribulation will become a great delusion sa maraming mga naniniwala dito kasi walang secret rapture na teaching. Muna. Maganda yon. Maganda yung bagay, yung sinabi mo yon, Pastor Eugene. But anyway, alam ko rin, Pastor Eugene, na itong secret rapture ay isang malaking topic din. At siguro isa rin ito, lalo na sa panahon natin today, marami naniniwala dito. Another topic na uli yan sa secret, ano natin, sa usapan na ng palataya. Isa na, Hihimay-himayin natin. yung isa na lang na medyo nakakatawa to yung sasabihin ko tungkol dyan. Okay. Sinasabi nila secret rapture. Okay. Kaya lang, ibinandera na nila sa buong mundo. Hindi na Oo. sikreto. Oo, tama, Hindi na tama. sikreto. Okay. Sinasabi nila sikreto. 'Di ba na darating yung Panginoon, ganyan. Pero dahil sinabi mo na darating siya ng sikreto, hindi na sikreto 'yun. Okay. So, tama. So, another topic yan, Pastor Eugene, ha, sa usapan na ng palataya. Ang dami na nating topic in Marami the na tayo future. pwede maging topic. Ngayon, babalik ulit tayo sa Great Tribulation, Pastor Eugene, dahil meron na tayo lang ilang mga minuto na pag-uusap. Okay. Nag-iisip ako, alam ko na meron mga kapatid sa church ang nag-iisip regarding sa mga narinig nila kung anong ibig sabihin ng Great Tribulation. At clear natin na tayo ay post-trib. Trib. Okay? And then, Pero post-trib tayo ha, pastor. Gusto ko i-correct. Post-trib tayo, pero hindi tayo naniniwala na 7-year yung okay, tribulation. okay. Yes, oo. Okay, hindi. Okay, mag-clear yun. So ngayon, kung dadaanan nito ng mga Kristiyano, ang question siguro na maaari pumapasok sa isipan ng mga kapatid, bakit bakit papayagan ni Lord na danasin ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga mahal, na kanyang kakasamahin sa kanyang second coming, itong Great Tribulation? Bakit niya iaalaw ito na mga mararanasan ng Kristiyano? Iniisip ko yan, siguro may mga question na mga kapatid dito eh. Na bakit yan? Pangalawa, na katanungan ko, in line na rin dito sa unang tanong, talaga ba na binigay itong mensahe na ito sa Matthew chapter 24 para takutin tayo? Talaga bang yun yung ba talaga para takutin tayo? Kasi syempre, tao tayo eh. Maka, I'm sure maaaring meron nakakaramdam ng takot na today. Ayaw lang nilang aminin na natatakot sila. Pero syempre, the fact na ma-experience mo yung sobrang hirap, suffering and pain and sa trials, bakit iaalaw ni Lord ito? Ano sa tingin mo, Pastor Eugene, na sagot dito? Mabigyan natin ng hope yung mga kapatid natin. At sagot, please.
nung natanggap natin yung kaligtasan, hindi lang tayo naniniwala sa God, kay Jesus na malayo, nasa langit. Yung God Yeah. na malayo. So naniniwala tayo na si Jesus nasa langit. Pero yung God nasa atin, why? Kasi yung nasa atin yung Holy Spirit niya eh. Nasa atin siya. At sabi niya, I will be with you hanggat sa katapusan ng sanglibutan. Sinabi niya yun eh sa Matthew Mm. 28. 'Di ba? So, magpapatuloy na kasama natin siya. So, anong mahirap kapag kasama natin siya? Kasi ang tanong is, nanggagaling siya dun sa parang, bakit mo naman kami Yes, tama. dadalhin dyan? Na Oo. para bang, dadaling ko kayo dyan, tapos pababayaan ko kayo. Oo, Kasi yun ako nga eh. ay sadistic na God na Oo. gusto kong makakita ng aking mga lingkod na napapahirapan. Anong, Actually, isa pa Pastor Eugene, parang malayo sa nature mo ito eh, God eh. oh, kasi Loving ka labing eh. siya eh. Loving Oh. ka eh. Parang malayo ah. Parang may Pero, problema ka ba, God? Parang ganun. sasamahan niya tayo. First, 'di ba? 'Yun yung first na maganda doon. Sasamahan niya tayo hangga't sa kaduluduluhan ng kasaysayan ng sanglibutan. So ibig sabihin, hangga't doon, nandun siya, kasama natin siya. 'Di ba? So Mm. hindi tayo magsasuffer na mag-isa lang. Kung magsasuffer tayo mag-isa lang, kasama natin siya. Okay? At merong pagkakaiba yung suffering ng believer because of their faith, at merong pagkakaiba yung suffering ng unbeliever Yes. because Correct. sa kawalan nila ng pananampalataya. Correct. May mga tao na ah, ipinako ng buhay, sinunog ng buhay, binalatan ng buhay, binato si Stephen. Habang nangyari sa kanila, bakit sila kumakanta? Bakit si Oo. Stephen? Iba na kasi yung nangyayari sa kanila eh. Merong transcendent experience yung taong faithful dahil sa faith na meron siya, na kaya niyang makakayanan niya yung kanyang kinalalagyan. Parang yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12, 'di ba? Na nung dahil sa revelation na meron siya, binigyan siya ng tinik sa laman, 'di Mm. ba? Thorn in the flesh. At ano 'yon? Dumating yung messenger ni Satan to buffet him, to harass him. Alam mo yung original na term na buffet sa Greek, ang ibig sabihin nun, walang pinagkaiba sa buffet. Ang Mm. buffet, dire-diretso na pagkain. Yung buffeting doon, dire-diretso na parang binuboxing sa hirap si Apostle Paul. Okay? Wala siyang kasalanan. Na-reveal lang sa kanya yung grabe-grabe, di ba? Pumunta siya sa ikatlong langit, nakarinig siya ng kakaiba. Tapos sabi niya, para hindi ka magmagaling, para hindi ka maging proud, pinayagan niya na Mm. lumapit ito. Bakit ganito itong God na to? Oo, Di ba? oo. Pero kasi, na-discover ngayon ni Apostle Paul na Like grace is during sufficient. dun sa pinakamahirap na yon, na pinaka-weak na siya, na-discover niya na meron palang power si Jesus. Yes. Meron palang strength na ibibigay sa kanya si God. At My hindi lang grace yun. sufficient. Yung grace ay sufficient sa kanya. Mm. 'Di ba? So, meron pa tayong madidiskubre tungkol sa ating paglalakad, tungkol sa God, tungkol sa ating mga sarili. Pero madidiskubre natin yon tila baga sa mga mahihirap na kalagayan. Kaya nga pinapayagan niya. Bakit natin questionin yon? Yung pagpayag niya na papasok tayo sa Great Tribulation. Bakit hindi natin questionin yung sinasabi niya sa John 16 verse 33 na, in this world, you shall have tribulation. Yeah. Bakit mo ko questionin yung Great Tribulation? Pinayagan mo kami doon. Questionin mo na siya dito. Questionin mo na siya sa persecution mo. Questionin mo na rin siya sa temptation. Kung good God ka at loving ka, bakit mo ko papayagang matempt? Bakit papayagan mo kung ma-persecute? Bad ka kung gano'n. Totoo. Bad theology yun na yung pinakamahirap dahil pinayagan kanya doon kaya bad siya. Hindi, bad pa din siya kasi pinayagan niya yung maliliit eh. Mm. Di ba? Pero sa lahat ng kalagayan, maliit man yan hanggang sa pinakamalaki, ay makikita natin yung kanyang presensya. Mm. Mas Tama. magiging napakalinaw niya. Actually, sobrang linaw na nung binabato na si Stephen dahil nangangaral pa rin siya Langit. kahit na ayaw na siyang Bukas. pakinggan. Yeah. Wala namang nasave nung nangaral si Stephen, walang nasave doon. Di ba? Naapektuhan lang eventually si Paul. Pero hindi na-save si Paul mismo doon. Hindi. Correct. Actually, hindi sa pangangaral ni Stephen na-save si Paul, kundi sa personal na pakikipag-usap sa kanya ng Panginoong Hesus. Ang gusto kong sabihin ay, habang pinapatay si Stephen, iba na yung nakikita niya. Mas klaro na niyang nakikita yung
pangako ng kapag ikaw ay pinanganak sa tubig at espiritu, papasok ka sa karyan ng Diyos. At nandun na, anong nangyari doon? Nakatayo si Jesus mula sa kanyang trono. Na para bang pumapalakpak si Jesus. Tatayo lang yung hari, 'di ba? Sa kanyang trono, kapag i-welcome niya yung kahit sino, o kaya naman paparangalan niya yung kahit sino. At karangalan, okay, ng isang taong namamatay dahil sa persecution, dahil sa pagtindig niya sa katotohanan at sa kanyang tagapagligtas at kaligtasan. Karangalan Yeah. ng Panginoon yun, tatayuan ka niya. Di ba? So, yun yung Yeah. nakita ni Stephen. Ano yung gugustuhin ko? Sige, batuhin mo pa ako kasi ang linaw na eh. Di Oo. ba? Correct. Sinasabi ko lang to dati, kinikwento ko sa'yo, ito na. Oh. Totoo. Mayroong pagkakaiba yung kamatayan ng believer at saka unbeliever. Di ba? Yun yung pinakauna. Pero hindi natin madidiscover. Pangalawa, Even yung suffering ng mga believer sa unbeliever, magkaiba. magkakaiba yun. Magkaiba, okay. Actually, ang sinasabi sa First Peter, di ba, na mayroon tayong panandaliang suffering, di ba? Mm. Pero sabi niya, dadaanan natin yan at ang mangyayari niyan, napupurge yung pananampalataya natin. Yes, correct. Yung faith natin, hindi lamang yung ating character yung napupurge, na nasusunog yung mga impatience natin, nasusunog yung mga agam-agam natin, nawawala lahat yan. Pero yung pananampalataya natin, nas nagiging klaro si God. Klaro yung So, kaligtasan. Pastor Eugene, isa sa hope, pwede natin sabihin na pwede nating panghikayat dito ay yung suffering na sinasabi ni Lord na dadanasin natin sa Great Tribulation ay temporary lamang. Si Lord din yung maghihinto nito eh. Sinabi niya eh, 'di ba? Oo. So, yun siguro maganda magkaroon din tayo ng alam mo yun ng encouragement na temporary lang lahat ng mga pagsubok na dinadanas natin dito sa lupa. Even yung Great Tribulation kung dadaanan natin ito, pero hindi ito mai-compare Sa glory. sa glory pag dumating siya. Mm. So siguro yung naiisip ko yung mga Kristiyano nung araw, yung alam mo susunugin sila ng buhay, papakain sila yon. Paano kaya sila naghihikayatan? Uy, okay. Alam mo, kakainin lang tayo ng leon ngayon. Pero hindi mo maiko-compare ito. Sandali lang ito. Sandali lang Y- ito. yung, Hindi ito yung, maiko-compare sa eternity. hindi. At Di saka, ba? sino yung kasama nila doon? Oo. Nung inilagay dun sa oven si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi lang sila tatlo. At Actually, hindi ang nakakita pa nga na mayroong pang-apat doon, si King Nebuchadnezzar, baba may pang-apat pa doon. 'Di ba? Nung inilagay si yeah. Daniel doon sa kulungan ng mga leon, sino yung kasama niya doon? Obviously, nandun din yung pang-apat nandun sa apoy. I'm sure, pag dumating yung Great Tribulation sa atin, makakaasa tayo na ipararamdam sa atin ni Lord na hindi tayo nag-iisa. Yung great Kapag presence niya. yung great present, ang ganda na naman nito. Kanina yung dahil sa false teaching ng secret rapture, great tribulation will becomes a great Delusion. delusion. Ngayon naman, dahil sa yung hope natin ng coming niya, yung great tribulation ay may experience natin yung great presence niya pag Oo. dumating yung time. Ang ganda nun. So, titiyakin niya yon. Titiyakin niya na hindi mo siya katatakutan sa mga time na yon. Bibigyan Okay, ka so, siguro, bibigay ni Lord sa iyo yung faith ni Jesus pag dumating yung time na yun. Na mm, kailangan mo para oh, ma-stand mo yun. oh. Okay? Bibigay Nasa niya yun. atin yon. Yeah. Nasa atin yun. Yung sinasabi natin, comforter yung Holy Spirit. Nasa atin yung Holy Spirit sa time na yan. Alam mo Yeah. ba kung gaano niya tayo i-comfort sa time na yan? Hindi pa natin nararanasan Oo yun. nga, Di ba? Maaasahan natin yun. Maaasahan natin yun. Ito, babasahin ko lang po yung John 16, yung verse 1. Okay? So, sinasabi ni Jesus sa kanila, sa mga alagad niya, I have said all these things to you to keep you from falling away. So, sinabi ko sa inyo lahat yung mga bagay na to. Ano yung mga Yeah. sinasabi niyang mga bagay? They will put you out of the synagogues. Okay? Tatanggalin nila kayo sa sinagoga. Ipuput out nila kayo. Di ba? Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Yun yung ginawa ni Apostle Paul, di ba? Bago siya maging apostol, kala niya nagsisilbi siya sa God nila eh. And they will do these things because they have not known the Father nor me. Sabi niya.
Tapos yung verse 4, but I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. I did not say these things to you from the beginning because I was with you. So ang sinasabi ni Jesus Christ, mangyayari siya eh. Bakit hindi ko sasabihin sa inyo? Mas Mm, pangit kapag mangyayari ito tas hindi ko ay binabalaan. Para bang correct. ganito, asan po yung papuntang Dagupan Assembly sa Yupang. Eto, diretsuhin mo lang yan. Okay, dire-diretsuhin mo lang yan, tapos makikita mo dun sa dulo, yun na yun. Oo nga. Ang Di ba? ganda. Alam mo, ang ganda. Ano sabi mo kanina? Great Pres tribulation, Great Delusion. delusion, great tribulation, great presence. Bakit niya tayo Pero papayagan meron pa doon? isa. Tingnan mo Ano? ha. Meron Sige. si Pastor Paul ng Tayog. Ibig nakikinig si Pastor Paul ha. Sa Pastor Paul. Sabi niya, great tribulation will result to great redemption. Ayun oh. Wow, di ba? Ang ganda nito. Ano ba kaya Mm. mga kapatid? Baka meron pa kayong maisip. Pakilagay nyo please sa comment section. Alam mo, Pastor Eugene, alam ko kulang din yung pwede natin sabihin regarding sa bagay na ito. Ba't i-allow ni Lord ito? Pero gusto ko, alam mo gusto ko i-challenge yung mga leaders natin, yung mga pastors natin. Why not pag-pray natin ito and then magbigay tayo ng pananalita na bakit i-allow ni Lord na danasin ng simbahan yung Great Tribulation at ano yung comfort na pwede natin matanggap mula dito. Di Hindi ba? lang naman Yeah. hindi lang naman pas ano eh. Yung God gagawin niya yung mga bagay, papayagan yung mga bagay-bagay no walang mabuting dahilan. Yes. Palaging wag nating kalilimutan everything na papayagan ni Lord sa atin, okay? Ay para sa kabutihan natin. Kahit na hindi natin makita 'yun. I mean, hindi ko makita yung 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 mabuti sa pagpayag niya halimbawa, 'di ba, doon kay Job, nagmamayabang siya, ito si Job ganito ganito ganyan. Tapos siyempre makulit si Satan, 'di ba? Ganito lang naman niya kaya ganito kaya ganyan si Job. O sige, tirahin mo, 'di ba? Bakit? Tama. 'Di ba? Alam na kasi ni God eh. Hindi lamang yung alam niya yung pagtindig ni Job, alam niya yung mangyayari sa dulo. Hindi, alam din niya yung kaya niyang gawin na kahit mamatay yan, 'di ba? Kaya niyang buhayin yan. Actually, ang maganda rito, magiging pulido, marirefine yan, magiging mas higit niya akong mamahalin, mas higit niya akong paniniwalaan. At kapag nangyari yon, 'di ba katulad ng sinasabi ng Bible, mas lalo magiging clear kay Job sa kanyang faith kung sino ako at ano yung ipinapromise ko sa kanya. Case in point, si Abraham. Okay, so si Abraham, hinilingan siya, pinangakuan siya na bibigyan kitang anak. Kahit sa kalagayan mo na imposible ka na magkaanak. Okay? Tapos nung nagkaanak na, tapos biglang sabing, ibigay mo sa akin yung anak mo, patayin mo siya sa harapan ko. Oo nga, oo. Parang mali yata yun, ano? Di ba? Hindi test ni Abraham yun, pas. Test Mhm. ng God yun. Bakit? Kasi siya yung nagsabi na magkakaroon ka ng anak at dito sa anak mo na to pararamihin kita. So, ang tinitest dun si God. Paano mo yung gagawin na mangyayari yung pinangako mo samantalang kinukontra mo na lahat ng sinabi mo eh. Pero kung si God, siya yung pinakamarunong sa lahat, ano pang klase ng Yeah. problema, may solusyon siya. Kaya nga, yung anak ko, mamamatay, hindi mabubuhay siya ulit. Biruin mo, ito yung nakita ng pananampalataya ni Abraham. Di ba? Sinasabi dun sa scripture sa 11 ng Hebrews, na kahit mamatay si Isaac, kaya niyang buhayin yan. O kaya naman, kaya niyang gumawa ng maraming Isaacs mula sa mga bato. Yeah. Kapag yung faith natin malinaw na si God, wala siyang ipapagawa, wala siyang hihilingin, wala siyang papayagan na hindi marireveal yung kakayahan niya, na in the end, bibilib pa rin tayo sa kanya, mag-glorify pa rin tayo sa kanya o siya sa pamamagitan ng nangyayari. Ay hindi malinaw yung ating pananampalataya. Hindi talaga natin siya pinaniniwalaan na siya yung nakakaalam ng lahat at merong kaya ng lahat. Omnipotent at omniscient. Yeah. Yun yung dahilan kung bakit payagan man niya to, payagan man niya yan, kaya niyang solusyonan niya na in the end,
tama ka nga Lord. 'Di ba? Oo. Yun yung sinabi ni Job eh. Hindi naman sinagot yung tanong niya eh. Yeah. Totoo. Sinagot yung tanong niya ng 77 na question. Biro mo, paano nasagot yung tanong ko ng 77 na question? Tapos sa dulo sabi ni Job, oo nga no, tama ka nga. Wala kang saysay yung mga pinagsasabi ko rito. Correct, 'Di correct. ba? Walang knowledge, nasa iyo lang lahat ng knowledge. Magre-repent na ako, huwag kang mag-alala. Alam mo, Pastor Eugene, ha, nakakatanggap ako ng mga messages dito mula sa ating mga MCs. Ang ang dami ang daming sanga-sangang mga katanungan na pumapasok sa isipan nila eh. Kailan nag-start? Alam ko kulang yung oras natin. Kailan nag-start yung tribulation? Paano mo Ah, nasabi na nasa Great Tribulation na tayo? Alam ko kulang ang oras natin diyan. Matatalakayin natin sa susunod, yung Armageddon, yung anong mangyayari sa langit pag dumating ang ating Panginoon Hesus. ay, Saan maganda yan. anong mangyayari sa mundo bago dumating ang ating Panginoon Hesus? Marami, mga kapatid, nag-focus lang muna kami sa Great Tribulation para pampa-ignite ng inyong kaisipan para magkaroon tayo ng hoping kaming dalawa ni Pastor Eugene na magkaroon kayo ng interest more na pag-usapan yung Word of God, especially sa last days. Tama, Pastor Eugene. Ngayon Tama. sa panghuli po, Pastor Eugene, ah ah, pakibigyan mo kami ng mula sa ating Panginoon Jesus mismo. Kasi naniniwala ako na itong sagot dun sa ano ha, binigay ba ni Lord yung mensahe ng Great Tribulation para takutin tayo? The answer is no. Hindi niya tayo tinatakot. Naniniwala ako bakit binigay itong Great Tribulation? Kasi gusto niya yung church mag-prepare. Hindi niya tayo tinatakot. Actually, Yes. nagiging makatotohanan siya at pinagkakatiwalaan niya tayo. Kaya niya sinasabi yun sa atin. Mm. E kapag nagsasabi ka ng totoo na mangyayari, pag may dumadating na bagyo tas sinasabi mo, di ba gagawin mong maghanda yung tao. Mm. Pero sa paghahanda niya, matutuklasan niya na yung pinaka-best na paghahanda, yung lumapit ka ng napakalapit sa Panginoon. Kasi siya Yeah, yung bato. yun yung gusto ko itanong, Pastor Yogi, bilang huling katanungan sa ating pag-uusap. Sayang, marami pa tayong pag-uusapan regarding sa possible na pag gumarap tayo sa tribulation, yung mental health natin, masusubukan, ano yung mga kailangan natin gawin. Di ba sa mga susunod yan? Atay-atayin natin, Pastor Eugene, dahil sa oras. Kung hindi, baka alas 12 tayo dito. So ano sa tingin mo yung mga tamang hakbang na sinalita mismo ng ating Panginoon Yesus na preparasyon na dapat nating gawin. Palapit tayo sa Great Tribulation para magkaroon tayo ng lakas, strength para maharap ito at makatayo tayo sa harapan ng Diyos sa coming niya. Lumapit tayo sa Kanya kasi siya yung bato natin eh. Di ba? So, prayer, yun yung pinakamatindi dyan na gagawin natin. Yes. Prayer, hindi lang Watch and nagtatangs. pray, di ba? Oo, watch and pray, sabi niya. Pero hindi ka lang nagtatangs. Ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Yung pananampalataya mo mas tumitibay kasi yun yung sinasabi ng Jude, 'di ba, verse 20. Kapag nagpe-pray tayo sa Spirit ay pinapatibay natin yung mga sarili natin sa ating banal na pananampalataya. Mm. Kasi pananampalataya yung ano sa atin eh, mag magtatawid sa atin kung sakali pananampalataya sa kanya. Mm. Ano ang sasampalatayanan natin? Na siya ay suma sa atin. Hindi Mm. siya malayo na paparating pa lang. Yung presensya ng banal na Espiritu ay presensya ng Diyos. Mm. Comfort yun, teacher yun, di ba? Guide yun. So, nandun yung ano, yung kailangan natin kung sakali. Dahil nandun siya, mas makikita natin siya kapag nagpipray tayo. Mas nagiging mas malinaw yung mga bagay na ito kung sakali. At dahil nagpipray tayo, mayroon tayong matatanggap na instructions. Naniniwala ako dahil hindi nga natin alam kung ano yung araw, ano yung oras. Kasi kapag inilagay niyo yung araw, oras, pwede natin sabihin, so alam ko na. Si Lord darating ng Relax Biyernes. tayo to So places. ngayong Lunes hanggang Huwebes, magpa-party muna ako. Di ba? Yeah, yeah, yeah. Hindi, mag-aantay ka. Araw-araw mag-aantay ka na. 'Di ba? Kasi hindi mo alam eh. Pero titiyakin niya sa'yo na habang paparating siya magliliwanag ng magliliwanag yung mga signs. Yun Yeah. yung sinasabi ng First Peter chapter 1.
liliwanagan niya ng liliwanagan yung chapter 2, sorry. Liliwanagan niya ng liliwanagan yung mga bagay-bagay kapag paparating na siya. At mas maiintindihan natin yung mga signs magliliwanag at mas maiintindihan natin siya. Siyempre, meron ba tayong